Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Proverbs chapter 22 verse 7. Sabi dito, the rich rules over the poor and the borrower is the slave of the lender. Sa Tagalog version, sabi dito, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, yung mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ibig sabihin nito, may kinalaman sa utang kasi yung mga mayayaman di naman nangungutang sa mahihirap at yung mga mahihirap ay lagi nangungutang sa may kayang magpahiram. Kaya sabi dito sa katuroan, being a borrower is not a sign of God's favor. Hindi sa pagiging that's judgmental, kundi kapag ikaw ay laging nangungutang, hindi yun senyales na pabor yun ng Diyos sa atin. At ang Diyos, yung relasyon ng Diyos sa Israel ay yung God provide to Israel at ino-open ng Diyos ang heavens at binibigyan tayo ng pabor kasi yung ebidensya ng Diyos ng kung bakit tayo pagpapalain ay kung ikaw ang nagpapahiram, ikaw ay nagbibigay at nagpapautang, yun yung senyales ng pabor ng Diyos. At yung pabor nito ay yung hindi pabor ng Diyos, yung na ikaw yung lagi nangungutang, yung lagi nanghihiram. Kasi pinagpapala ng Diyos or binibigyan ng pabor ng Diyos kasi ayon dun sa verse na Deuteronomy 28:12, sabi dito, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng iyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. At sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. So, ang ebidensya ng pabor ng Diyos, yung ikaw yung nagpapahiram, ikaw yung nagbibigay at nagpapautang. Yun yung senyales na nasa yung pabor ng Diyos. At yung kabaliktaran yan ay yung hindi pabor ng Diyos, yung laging nangungutang, laging nanghihiram. At kahit yung mga nangungutang dahil sa sobrang yung kumbaga nagkakaroon sila ng utang na loob doon sa inutangan nila. Minsan, marating sa point or talagang yung nangyayari dahil sa utang na loob, tayo ay inaalipan ng ating inuutangan kasi hindi ka makakatanggi sa pabor, hindi ka makakatanggi sa mga pwedeng paggawa sa'yo kasi nga may utang ka. Ginagawa mo na lang yon dahil meron kang nililingon na dahil nga may utang ka. Utang na loob, yun yung hindi nababayaran kasi. Kaya dahil pinautang ka, kaya kung ikaw yung nagpapahiram, kung ilan yung pinautang mo, ganun karami yung alipin mo. Kasi, may parang alipin mo sila kasi nagtatrabaho sila sa'yo nang walang sweldo. Kasi, nagiging slave mo sila. Yung mga nangungutang kasi, nagbabayad ng interest yon. Basically, parang nagtatrabaho din sila sa nagpapautang. Parang pinautang mo, nagkakaroon sila ng
utang na loob, kahit anong pabor na hingilingin mo sa kanila, kahit hindi mo sila bayaran, gagawin nila. So, nagiging slave yung mga borrower sa lender kasi meron tayong utang, kaya kahit anong pabor ang hilingin ng inuutangan natin, okay lang. Nagiging advantage ng lender yung nagiging advantage ng isang nagpapautang sa isang nangungutang, yung kapag meron silang pabor na hingiin, oo lang ng oo yung nangutang kasi hindi sila makakatanggi kasi nga may utang sa kanila. At minsan yun yung way kung bakit hindi nakakatanggi kasi yun nga ang utang na loob na hindi nababayaran, kaya parang nagiging slave yung nangungutang sa nagpapautang. Taas noo sila, taos taon isang lender kasi sila yung nagpapautang. So, kapag ang isang pamilya, yung kultura nila ay mangutang, yung mga anak din nabubuhay din sa utang. Nagiging habit kasi yan na nakakahawa. Kultura na ipapasa sa anak. Kasi nagiging affected yung pamilya nyo. Alam mo yung yun yung parang connection. Nagiging pamana ng magulang sa anak. Kaya yung pagpapalaki sa anak, nakikita yon sa magulang. Sabi nga doon sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. The rich rules of the poor, and the borrower is the slave of the lender. So, kung ano yung nakikita niya sa magulang niya, yun din parang ginagaya ng kanilang anak. So, ano dapat yung maging habit nila, yun yung nakikita ng anak. Kaya, kailangan hindi tayo yung nangungutang. Kailangan tayo yung nagpapautang. Kasi, hindi, nasa Bible yon, nasa Bible pala na kapag ka ikaw ay nangungutang, nagiging alipin ka. At isa yun sa kalakaran na kahit noong panahon pa, kapag ka ikaw yung lender, ikaw yung nagpapautang, parang ikaw daw yung maraming alipin. So, sikapin natin na huwag mangutang para hindi tayo maging alipin. Mas magkaroon tayo ng kakayahan na tayo yung nagpapautang. So, yun yung katuroan sa verse na ito. Mga katuroan na dapat natin isabuhay.